Ano ba talaga tayo? Ay, talaga bang ayuda nation na lang tayo? Yan na ba talaga ang bagong Pilipinas? Hindi ba maling-mali ang gawin mong yung buong budget ay ayuda? Yeah, exactly. Nagulat ako kasi galing sa DSWD yung term na voluntary hunger. Sabi ko, ano yan? Kaya nga. Pwede ba mag-usap-usap kayo kasi nakakagulat. Nakakagulat yan sa middle class kasi sino ang kakainin ng problemang ekonomiya? Hindi yung DNE, yung middle class. At Yes. the moment lumiit ang middle class, magkaalsa ang taong bayan. No? Doon sa sinabi mo pa na doon sa ayuda, no? The highlights of this administration is yung mga foreign visitation and economic and investment pledges that they are doing. And mahirap man aminin, pero yung mga issue natin na ang presidente natin ay nagda-drugs, no? It really leaves a bitter taste in the mouth. Ang tanong ko po, ma'am, is how would this impact our foreign relations, especially we have a president going around asking for investment pledges? Nagkakaroon ba ng mga economic trust and confidence para mag-invest ang mga ibang investors sa ating bansa? Yes, ma'am. Go ahead po. Attorney, alam mo, maganda yan tanong mo. Ang sagot ko dyan, napakahirap kasi kunyari dun sa international relations, dun sa China, ang China supposedly ang number 1 nating tourist visitors na wala yan. Tama. Pangalawa, napakalaki ng Filipino community sa Hong Kong. Ngayon, magkakaroon ka ng visa restrictions. Magtatanong ngayon ang tao, sandali lang, bakit nagkagano? Maapektuhan ba kami? Yung kasing pinupukol ni attorney, dyan pumapasok yung, ang polisiya mo ba certain, predictable, at stable? Makikita mo dun sa usapin ng investment? Hindi. Nasa na ang Maharlika Fund na minadali na isang buwan lamang? Nasaan ang infrastructure ng Maharlika Fund? Nasaan yung supposedly pledges sa 22 foreign trips 22. na lumalabas lamang ay 28% ang actualized? Yes. Kasi maganda sanang nakikita natin na yung infrastructure. Alam mo, kaya tayo naligtas nung COVID kasi pinatuloy yung infrastructure. Kahit may COVID, tinutuloy yung programa ng gobyerno sa infrastructure. So may multiplier effect. Umiikot yung ekonomiya, mahirap. Ngayon, kaninang umaga, may nakita akong policy paper na nagsabi na ang ating growth, na ang ating economic activity is back to the days after COVID, which means grabe. hindi tayo lumago. Kaya hindi lumago, kaya cyclical magkakaduktong. Kaya hindi lumago dahil walang nagpa-prime. Hindi makapag-pump prime dahil lahat ng pondo, di ba, linipat sa ayuda. Inalsan ng counterpart ang foreign funded projects. Paano gagalaw ang ekonomiya? Samantalang pre-market tayo, in case of market failure, sino ba yung invisible hand? Di ba ang gobyerno? Pero hindi yan gumagalaw. Natutuwa ako sa private sector na tuloy-tuloy. Pag titingnan mo yung GDP, saan nanggagaling ang growth? Diba? So, napakahirap yan, attorney, kasi pag titingnan mo yung investment, dapat pumalo na yun kung magdadalawang taon ka na sa opisina. Tama. Pero wala tayong nakikitang ganyan. Kahit yung proyekto na na-approve ng NEDA, Cancelled. walang gumagalaw. Mamalo, ang nakakabahala before yung continuing interaction ni Attorney Marlon, umabot po sa almost 20% ang hunger incident na inamin ng gobyerno. At ang pinakamataas sa Metro Manila, which means supposedly mas malaki ang opportunity of employment and economic activity, subalit mahigit 3 milyong pamilya ang nakakaranas ng kagutuman at least once or more than once in a day. Ka-Eric, yan just to respond to that, nagulat ako kasi galing sa DSWD yung term na voluntary hunger. Sabi ko, ano yan? Pwede ba mag-usap-usap kayo kasi nakakagulat. Nakakagulat yan sa middle class kasi sino ang kakainin ng problemang ekonomiya? Hindi yung DNE, yung middle class. At the moment lumiit ang middle class,
mag-aalsa ang taong bayan, no? Doon sa sinabi mo pa na doon sa ayuda, no? Ayuda. Ano ba talaga tayo? Ay, talaga bang ayuda nation na lang tayo? Yan na ba talaga ang bagong Pilipinas? Hindi ba maling-mali ang gawin mong yung buong budget ay ayuda? Yeah.